Ang Europa ay nasa bingit ng tuluyang pagbagsak ng lipunan, kaguluhan, at kaguluhang sibil, ano man ang gusto mong itawag dito. Lalong nagiging malinaw ito. Hindi ito planadong video. Binuksan ko lang ang Twitter feed ko gaya na nakikita ninyo. Tingnan ninyo ito. Binuksan ko lang ang Twitter at tingnan ninyo kung ano ang lumabas. Pwede ring mangyari ito sa inyo sa Australia. Abala lang ang babae sa sarili niyang gawain. Inaasikaso lang ang sarili niyang lakad. Di ko alam saan ito, basta sa Europa. Tingnan ninyo. Itong lalaki, hindi siya tubong Europeo. Tinitingnan niya ang babae at sinasabing mahina ito. Wala naman siyang ginagawang masama. Dati, mataas ang tiwala ng mga tao dito. Hindi mo aakalain na mangyayari ito. Ewan ko kung saan. Germany, France, Finland. Hindi dapat nangyayari ito. Belgium. Puwede sanang tumama ulo niya sa simento. Ibigay mo na sa kanya, mahal. Hindi mas mahalaga ang bag na yan kaysa sa buhay mo. Pero ito ang mga desisyong kailangan mong gawin. Dahil kay Angela Merkel, may habang buhay siyang trauma. Ayan na, si Angela Merkel ang gumawa nito. Mas masama pa, sinasabi pa rin nilang ayos lang. Ayos lang daw. Wala namang mali. Wala kang dapat makita dito. Nagiging racist ka lang daw. Ewan ko ba. Parang wala namang pakialam kung sino-sino sila. Pero tingnan mo to, hindi pa yan. Tingnan mo naman to. Panurin mo tong video na to. Galing to sa Frankfurt. Ito ay sa Frankfurt. Ito ang Frankfurt, mga pare. Dapat ay first world country ito. Tingnan mo to. Tingnan mo ang kalagayan ng lugar na to. Tingnan mo, anong nangyari? Tingnan mo yan. Grabe, ang kalat. Tingnan mo, maraming mga tunay na alemán din ang kasali dito. Kaya wag mo ako masamain doon. Pero parang ganito lang talaga ang itsura nito. Parang bumabagsak ng kanluran dahil sa bigat ng sarili nitong tagumpay. Tingnan mo, nangyari rin ito sa UK. May lalaking Aprikano na nagkukunwaring natutulog sa tabi ng kalsada. Sabi ng mga lokal na nanay, kinukunan niya ng video ang mga bata sa parke habang nakalabas ang ari niya. Pinanood lang ng pulis ang lalaking nagkukunwaring natutulog. Nakakatawa naman. Nandiyan ang mga anak natin sa playground, pare. Naiintindihan mo ba ako? Niloloko mo ba ako? Sir, Madiling ka po. only one I'm cocking the other. Tingnan mo, maruming munting manyakis. Hindi, may kausap na siya ngayon. No, he's looking at us now. Wala sila ka naman inaalala. Akala nila nakikipag-hook up siya. Hindi sila kasama ng pamilya nila dito. Hindi sila kasama ng pamilya nila dito. Kaya ganun. Ganun lang talaga, lahat sila. Walang bawal. Alam mo yon, sexually frustrated sila. Frustrated sila sa lahat ng bagay. Walang mali sa kanila. Mabuti pang sumali na lang ako at kunin ang aking I-post mo sa Facebook tungkol dyan. Gagawin ko rin. Kailangan mo talagang... Nandiyan ang mga anak natin sa playground na yan, pare. Kahiya-hiya ito. Eksakto, yan mismo ang ibig kong sabihin. Okay lang ba sa'yo tumigil? Magiging mabait ako sa kanya, pare. mas mabuti mag-usap ka na lang, hindi na kita hahabulin. Rap. Tara na! Inglesyo. Pero ang sabi ko, nag-iinit na tayo ngayon. Oo, syempre, oo. Nag-iinit na tayo ngayon? Tama. Totoo man yan o hindi, yan ang iniisip ng mga tao. Iniisip ng mga tao na may dubleng pamantayan sa pagpapatupad ng batas. Kung Ingles ang taong yon, oo, matagal na siyang nasa likod ng van na yon. Hindi ako makakapayag kung sinabi mong huwag mong isipin na kaya mo. Pare, para akong nasusuka. Sige, tingnan natin kung ano pa. Isa pa. Espanya, dagsa ng karahasan matapos gawing legal ang 500,000 ilegal na migrante. Isang 20 taong gulang na binata ang sinaksak sa gitna ng araw sa Madrid. Mahigit 10 kaso ng pananaksak mula Biyernes. Anong araw ngayon? Martes. Lunes pa lang siguro sa Europa. Ay, Martes na pala. Dito sa Australia, Miyerkules na. Kaya ganun. Akala mo ba ang tangkang pagputol ng ulo sa Belfast ay hiwalay lang na insidente? Mag-isip ka ulit. Halos araw-araw na itong nangyayari.
Sa totoo lang, mas marami pa dyan. 10 pananaksak mula nung Biyernes. Ano yun? 10 sa 4 na araw, kaya tig-2 ang pananaksak bawat araw. At ang kanilang gobyerno, si Pedro Sanchez ay nagbigay ng citizenship sa 500,000 katao. Hindi nila alam kung sino sila. Pwede ka lang tumayo at umalis. Pumunta sa Espanya. Itong payaso. Siya ang Deputy First Leader ng Scotland. Tignan mo itsura niya ngayon. Nakasuot siya na parang mangangalakal ng kamelyo sa gitnang silangan. Ang Scotland ay isang mapagparaya, mapayapa at hindi inklusibong bansa. Diyos ko, hindi mo sila matiis. Literal na sinisira ng mga taong ito ang kanluran. Sige, tingnan natin kung anong nangyayari sa Amerika. Sa Texas, nagpuprotesta at nagrereklamo ang mga Muslim sa isang booth na humihiling ng pagbabawal sa Sharia law na tinawag nilang Islamophobic. Oh, sige, susubukan ko ulit. Tingnan natin. Ito ang Amerika. Mahal ko ang Amerika. Hindi ito basta palalampasin ng mga Amerikano. Ganon din ang mga Aussie. Hindi rin nila ito basta palalampasin, okay? Nagigising na ang Australia sa tamang panahon. Sobrang laki ng US, kaya gustong gawin ng mga Islamist sa Amerika ang ginawa nila sa Europa. Magugulat sila dahil hindi ako naniniwala na mangyayari yon. Ang malayang pananalita sa Amerika ang nagtatangi rito sa ibang bahagi ng kanluran. Lumayas ka, England, nandaraya ka, nangunguha ka ng tao. Tingnan mo kung gaano sila ka-agresibo at ka-hostile. Fuck you, bumalik ka sa lintik mong bansa, bro. Tama na, tama na, tama na. Tama na, tama na. Tama na dahil sa Sharia. Ang Sharia law ay maling pahayag. Sharia. Batas. Ibig sabihin, anong paniniwala ko bilang Quran at pagsunod sa Quran at Sunnah? Walang pakialam ang iba sa pinaniniwalaan mo o sa nakasulat sa Quran at Sunnah ng propeta. Ang Sunnah ay gawain ng propeta pero walang nakikialam. Dalhin mo yan sa bansang may pakialam ang mga tao. Isang mabuting Muslim, hindi nandaraya, hindi pumapatay, hindi gumagawa ng krimen. Hindi gumagawa ng krimen. Pag-aasawa ng 6 na taong gulang, FGM, pagbato sa mga nangangalunya, pagtapon ng homosekswal mula sa bubong, pagputol ng ulo, pagputol ng kamay ng magnanakaw o bahagi ng katawan ng bilanggo ng konsensya, at pagpatay sa mga tumalikod sa pananampalataya katulad ko. Ganito ang Sharia. Tingnan mo paano nila ito ipinapackage. Hindi nandaraya. Nandaraya kami, pero hindi pumapatay o gumagawa ng krimen. Oo, pero iba ang definisyon mo ng krimen sa definisyon ng mga tao sa kanluran. Iyan ang Sharia, batas. Ang relihiyon mo, ang Quran, ang Hadith, ang buhay ni Muhammad, nagtuturo na dapat mong patayin ang mga hindi naniniwala saan mo man sila makita. Diyos ko, mali talaga ito. Kaya kung totoo ang Biblia, mali ang Islam dahil sinabi ng Islam na si Jesus ay Diyos. Kung naniniwala kang mali ang Biblia, mali rin ang Islam dahil sinabi nito na totoo ang Biblia. Sa kahit anong paraan, sinungaling si Muhammad. Malaking bagay ito sa mga Muslim. Tignan mo ang dinaranas nila. Hindi mo pwedeng sabihin kahit saan sa bansang Muslim na sinungaling si Muhammad dahil pwede kang mapatay. Hindi sila sanay makarinig ng ganito sa kanluran dahil ang ganitong pananalita at kritisismo ay pinatitigil sa ngalan ng diversity is our strength. Palaging sinasabi na maging mabait at huwag sakta ng damdamin ng iba. Tapos na ang panahong yon. Yun ang dekada ng 2010. Tapos na at nakaraan na yon. Ngayon, tinatawag na ng mga tao si Muhammad ng salitang nagsisimula sa P. Ngayon, tinatawag ng iba si Muhammad na sinungaling. At ginagamit nila ang iba't ibang uri ng mapanirang salita para ilarawan siya. Sa totoo lang, ito na ang normal sa kanluran. Palagi. Nang dumating ang mga Muslim, sinubukan nilang baguhin ito mula sa loob. Pasensya na pero sa kanila pa rin yon. Dahil kahit nagdagumpay sila sa Europa, hindi nila magagawa yon sa Amerika. Amerika pa rin ang mangungguna. Sa Australia, may mga batas pa rin laban sa hate speech. Sinasabi ko lang ang gusto ko. Kinukondena ko talaga ang Islam, kaya hindi ko alam. Maaring ako ang maging target ng mga batas laban sa hate speech. Maaring ganun, hindi ko alam. Pero siguradong nagbabago na ang ihip ng hangin. Tinaboran masyado ng kaliwa ang mga Muslim kaya parang okay lang. Sabi nila hindi daw dapat tayo ma-offend at wala kayong karapatang ma-offend. Hindi. May karapatan tayong ma-offend ang bawat tagasunod ng bawat ideolohiya. Kung pwede nating punahin at kutsahin ang komunismo at demokrasya, pwede rin natin gawin ito sa Islam.
Wala namang espesyal doon. Huwag mo siyang tawaging propeta. Hindi siya propeta. Pero bilang respeto sa amin, huwag mong sabihin siya ay propeta. Bilang paggalang sa amin, putang ina mo. Ita mo yon? Hindi. Wala kaming respeto at di namin kailangang igalang kayo. Lalo na ngayon na sobrang agresibo kayo sa pagpapakita o pagpapalaganap ng Islam ninyo. Ito ang ginagawa ninyo. Lalo na kapag ganito ang ginagawa ninyo kahit saan. Tingnan ninyo ito. Pwede nilang sabihin ito. Hayagang sumasamba ngayon ang mga Kristiyano sa mga Diyos-Diyosan. Nilalet nila si Allah. Sabi nila may anak siya. Ang unang problema na nakikita ko sa Amerika, Kristyanismo. Huwag ninyong gawing matalik na kaibigan ang mga Hudyo at Kristiyano. Ito ay utos mula kay Allah. Ituro natin sa mga anak ang mga aral na ito at turuan silang kamuhian ang lahat ng kaugnay sa kufr. Ibig sabihin, kayong mga hindi Muslim ang kinamumuhian nila. Kinamumuhian nilang lahat ng tungkol sa inyo. Ganito sila magsalita. At ginagawa nila ito sa Amerika. Lahat ng clip na pinatugtog ko ay naitala sa mga mosque sa Amerika. At hindi nila ito tinatago. Nire-record nila sa video at ibinobroadcast sa buong mundo habang nasa Amerika. Sobrang saya ko. Pero hindi magtatapos ng maganda ito para sa kanila. Sabi ng babae, bilang paggalang sa amin, huwag mo siyang tawaging sinungaling. Alam ko na ito, kaya agad ko sinabi sa inyo. Parang ganito, kung nasa isang bansang Muslim sila, nilynch na sana nila yung lalaking iyon. Dahil sinasabi na ang Biblia ay totoo, sa alinmang kaso, si Muhammad ay isang sinungaling. Alam mo, hindi ko siya tatawaging propeta. Hindi siya isang propeta. Kasinungalingan yan. Madalas gamitin ng mga Muslim ang mapanirang salita laban sa ibang relihiyosong personalidad, lalo na sa mga Hindu at sa mga nag-angkin ng pagiging propeta matapos si Muhammad. Halimbawa, si Mirza Ghulam Ahmed Qadiani. Maaring narinig mo na ang Ahmadi Islam. Kaya matindi ang pang-aabuso ng mga taong ito sa tagapagtatag ng Ahmadi Islam dahil sinasabi nilang peke siyang propeta. Kung peke siyang propeta, ibig sabihin, peke rin si Muhammad sa tingin ng mga Hudyo at Kristiyano. Kung pwede mong tawagin ang kung ano-anong pangalan ng peking propeta, pwede ring tawagin ng mga Hudyo at Kristiyano ang propeta ninyo ng kahit anong pangalan dahil peke siya. Peke siyang propeta sa pananaw nila. Hindi mo pwedeng magsalita tungkol kay Moises at Jesus. Hindi lang dahil mahal mo ang mga Hudyo at Kristiyano. Hindi mo pwedeng sabihin yon dahil isinama ni Muhammad ang sarili niya sa grupo ng mga propeta ni Abraham. Kaya hindi mo pwedeng bastusin sina Moises at Jesus at iba pang mga propeta sa Biblia. Kaya hindi ito dahil sa kabutihan ng puso mo. Bilang paggalang sa amin, huwag mong sabihing sinungaling siya. Maswerte ka nga at hindi niya tinawag. Hindi niya tinawag na pedophile. Hindi niya sinasabi na sinungaling siya. Siya ang ating propeta. Naniniwala kami kay Jesus at sinasabi naming sumakanya nawa ang kapayapaan. Lila, naniniwala kami kay Jesus. Hindi mo ito ginagawa para sa mga Kristiyano o dahil sa kanila, kundi dahil sa iyong pananampalataya kay Jesus bilang propeta. Pinilit ni Muhammad ang sarili niya. Hiniram ni Muhammad ang tradisyong Abrahamiko at isinama niya ang sarili niya rito. Kapag nabanggit ang pangalan niya, Sige. Sandali. May magandang punto siyang sinabi at gusto kong sagutin ito. Sige? Nag-aalala ako sa iyo kahit na yon lang tayo nagkita. Nag-aalala ako kaya hindi ko hahayaang mabuhay ka sa kasinungalingan o sa ilalim ng buwad na propeta. Hindi mo rin kailangang paniwalaan ang sasabihin ko, gaya rin ng hindi ko kailangan sa iyo. Sige? Sa ating relihiyon, naniniwala kami na kung hindi ka naniniwala kay Jesus Kristo bilang Diyos, bilang anak ng Diyos, bilang tagapagligtas na namatay para sa iyong mga kasalanan, mapupunta ka sa impyerno. Kaya ang pinakamapagmahal na bagay na magagawa ko para sa isang taong naniniwala sa isang bagay na sa tingin ko ay kasinungalingan ay sabihin na ang pinaniniwalaan mo ay kasinungalingan. Hindi ko ginawa yon para saktan ka. Gusto ko malaman mo para hindi ka masaktan. Hindi, pero alam mo, dahil naniniwala tayo sa ating pinaniniwalaan. Pero ang sinasabi ko sa iyo ay, ang Quran mo, hindi ito tugma sa sarili nito at hindi rin ito tugma sa Biblia. Kaya hinihiling ko sa iyo na basahin mo ito. Salamat, gusto ko lang na wala kang sama ng loob. Walang sama ng loob, natutuwa akong kinakausap mo kami. Sang-ayon kami. Tama ba? Masaya ako makilala ka. Depot!
Wala akong pakialam. Wala akong pake sa iniisip niya. Sige, salamat sa pag-usap sa amin. Wala talagang alam ang mga taong to sa darating sa kanila. Kailangan nating ibalik ang pangunahing mga bagay. Dapat nating balikan at kuning ang lakas mula sa mahalagang kanduraning halaga, gaya ng malayang pananalita na sagrado. Tingnan mo ang nangyari na ikompromiso ng UK ang mga fundamental nilang halaga, gaya ng malayang pananalita, para lang mapagbigyan ang mga taong ito. Bawal mong tawagin kung ano-anong propeta namin, pero pwede naming isigaw ito sa iyo araw-araw. Para sa UK. Bilisan mo para sa UK. Tingnan mo yan. Pwede nilang gawin yan. Oo, pwede nilang gawin yan. Tapos hihingi pa sila ng respeto pabalik. Pwede nilang gawin ito. Tingnan mo ito ng hayagan. Tingnan mo kung ano ang sinasabi nila ng lantaran. Bahagi ng relihiyon natin na kailangan nating kamuhian sila alang-alang kay Allah. Mahal natin ang minamahal ni Allah. At kabaligtaran niyan, kinamumuhian natin ang kinamumuhian ni Allah. Kinamumuhian ba ni Allah ang shirk? Al-aida o pagkaput at galit. Ibig sabihin, magkaaway tayo. Huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Hindi natin mahal ang isa't isa. Hindi tayo magkasundo. Buong puntos para sa patapatan. Hindi tinatago, pinapalamig o pinapaganda. Sinasabi lang kung ano talaga. Magkaaway tayo. Hindi tayo magkaibigan. Naiintindihan mo ba yon? Tayo ay magkaaway. At hindi ito dahil sa personal na dahilan. Hindi ito tungkol sa lupa. Hindi ito tungkol sa politika. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay dahil mahal natin si Allah. Parang? Hindi namin mapigilan dahil mahal namin si Allah na nagbigay ng lahat sa amin. Pero ikaw ay gumagawa ng shirk. Sumasamba ka sa ibang Diyos bukod sa Kanya. Araw-araw nila itong sinasabi. Una, kinamumuhian ka nila. Tapos, dinidiktahan ka nila kung anong gagawin nila sa'yo. Matagal ka na nilang sinasabihan. Pakinggan mo. Kapag sinakop ng Muslim ang kalapit bansa, ano ang ginagawa natin? Pinapatay natin sila lahat. Hindi. Ang galante mo naman. Sabi ng propeta, ang una mong gagawin ay anyayahan sila sa Islam. Kung tumanggi sila, sabihin mo sa kanila na iniutos ni Allah na magbayad sila ng buwis. Kapag may sumalakay sa bansa nyo, hindi kayo lalaban. Kami mga Muslim ang magpoprotekta sa inyo. Subhanallah, para sa pera. Oo, para sa pera. Oo, ganito kaliit pera. Oo. Hindi maliit ang perang ito. Si Muhammad ay naningil lang hanggang 50% na buwis na jizya sa mga Hudyo ng Haiba. 50% hanggang doon. At hindi yon ang pinakamataas na limitasyon. Yan ang siningil ni Muhammad. Yan ang personal na pinakamataas na record ni Muhammad. Pero ang isang kalipa? Walang probisyon. Walang limitasyon sa kanya. Pwede pa siyang maningil lang hanggang 70, 80, 90, kahit ano pa. Pwede siyang maningil habang kayo ay nag-enjoy lang sa bahay sa inyong bansa at namumuhay ng normal. Ngunit ang pamumuno ay para sa Sharia. Kaya hindi kayo nagbubukas ng mga nightclub, hindi kayo nagbubukas ng mga nightclub, hindi kayo nangangalunya kung tumanggi sila. Ito ang dahilan kung bakit sinusunog ng mga gang mula sa gitnang silangan ang mga nightclub, bar, strip club at mga bahay aliwan sa Melbourne. Kahit ano pa man ang personal mong opinyon tungkol sa mga bahay aliwan at strip club. Itong mga taong pinapasok ng ating gobyerno ay de facto na sinusubukang ipatupad ang de facto Sharia sa lahat. Hindi ito titigil. Sobrang motivated at dedikado sila sa kanilang layunin. Sinasabi niya na nga sa'yo. Kaya kailangan nating manatili sa bansa at mamuhay ng normal. Pero ang pamamahala ay para sa Sharia. Kaya hindi ka magbubukas ng mga nightclub, hindi ka makikiapid. Kung tumanggi sila, kailangan nating lumaban. Kung lalaban ka, huhulihin at gagawing alipin ka namin. Kukunin din namin ang lupa mo dahil tumanggi ka. Bibigyan kita ng 2 pagpipilian sa susunod na 40 hanggang 50 taon kapag naging malakas na ang mga Muslim. Oo, kaya yun ang hinihintay nila. Yun ang hinihintay nila, mga kaibigan. Naniniwala ang mga Muslim na sasakupin nila ang mundo. Isa ito sa mga pangunahing paniniwala nila. At hindi sila mawawala. Isa lang ang paraan para matapos ito. Palayasin ang Islam. Huwag maging malupit. Hindi pa huli ang lahat.
Hindi natin kailangan maging malupit sa kahit sino. Dapat tayong bumalik at tumatag sa mga pagpapahalagang kanluranin, lalo ng kalayaan sa pananalita. Ito ay laban ng mga ideya. Hayaan nating malayang lumutang ang mga ideya. Hayaan nating punahin ang Islam. Paano nagagawa ng mga Muslim na magtayo ng mga pwesto para ipalaganap ang relihiyon nila at pinapabago pa nila ito? Itinatago nila ang lahat ng magagandang bahagi sa napakaliit na sulat. Pero kapag may kumwestiyon sa kanilang mga turo o sinasabi, bigla silang na-offend. Ang mga kanluraning gobyerno ay pinuprotektahan sila. Bakit inyo sila pinuprotektahan? Ano na ang nangyari sa malayang pananalita? Mahalagang panatilihin ito, kaya namin ito sinabi. Na magigpit ang gobyernong British sa mga nagsusunog ng Quran, sabi namin, hindi. Maaring hindi ito kaya-aya, pero kinakatawan nito ang isang napakahalagang pundasyon ng kanluraning sibilisasyon. Naging pinakadahilang sibilisasyon ang kanluraning sibilisasyon na kilala ng sangkatauhan dahil sa mga pinahahalagahan nito. At kapag nagsimula kang bitawan ng iyong mga pinahahalagahan, kapag nagsimula kang magkompromiso sa iyong mga pinahahalagahan, syempre, hindi mo na karapat-dapat na panatilihin ang iyong pagiging numero 1. At iyan ang dahilan kung bakit sasaksihan natin ang pagbagsak ng kanluraning sibilisasyon sa harap mismo ng ating mga mata. Tingnan mo, ipinakita ko lang kung saan ako nagsimula. Yun ipinakita ko sa iyo tungkol sa Frankfurt. Nasa lahat ng dako ito. Namiyayari ito kahit saan. Tingnan mo ito. Paano naging Britanya ito? Paano naging Britanya ito? Ano ito? Ano ito? Dapat ito ay... Ito ang Birmingham. Ito ang pangalawang pinakamalaking lungsod ng Britanya. Oo, ito ang ikalawang pinakamalaking lungsod sa Inglaterra. Sino ang nakatira at sumasakop dito? May isang blondeng Britanikang babae. Yun lang. Malamang nag-asawa siya sa isang pamilyang etnikong tao siguro. Tingnan mo to, mga Muslim na gang sa UK. Ganito ang ginagawa nila. Ganito ang ginagawa nila. Tapos, hihingi pa sila ng respeto. Hindi, naghihintay lang ako na magising ang puting lalaki. Alam mo, naghihintay lang ako na magising ang puting lalaki. Sabi ko, dapat mag-alala ang mga tao tungkol doon. Dapat silang mabahala kasi itong mga puti, kahit mukhang mahinhin na yon, ang mga ninuno nila. Ang mga ninuno nila, lalo na sa UK ang tinutukoy ko, ang mga ninuno nila ang namuno sa 25% ng mundo. Oo, 25%. Hindi madali yon. At maliit lang na isla yon. Oo, mag-ingat sa mga hinihiling ninyo dahil ang mga taong ito ay namuno na noon sa mundo. Naging sobrang sibilisado sila para sa kanilang sariling kapakanan. Pero mag-ingat ka.